Yung mga balitang pambansa, ginisa ang ngingising-gising negosyanteng si Tony Yang sa hearing po ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Si Yang ang nakatatagdang kapatid po ng dating advisor ng Pangulo na si Michael Yang. Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniugnay din sa pogo. 1999 o 1999 daw pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lamang daw ang kanyang alam na lengguwahe. Ayon pa kay Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport pero meron siyang Filipino birth certificate. Lumalabas din po sa pagdinig ang ilang litrato ni Yang kasama ang ilang matataas na opisyal ng PNP gaya po ni dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang daw niya itong si Acorda sa Cagayan Business Federation. Huli pong pagdinig dapat ng Senado sa usapin po ng iligal na pogo kahapon pero nakiusap ang ilang mga senador na ituloy ang pagdinig sa dami ho ng kanilang katanungan sa ngingising-ngising si Yang. Iginiit naman ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na hindi siya mastermind kundi biktima lamang din sa issue ng iligal na pogo. Sa muli niyang pagharap sa Senado, sinabi ni Go na biktima siya pero itinangging ginagamit siya ng mga sindikato sa pagpapatakbo ng mga pogo sa Pilipinas. Handa raw si Go na pangalanan ang anilay most guilty sa iligal na pogo kaya humiling ito ng executive session sa mga senador kahapon. Natuloy ang executive session pero hindi na sinabi ng mga senador sa media ang mga naibunyag ni Go. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Habang ang unang inakalang kapatid ni Alice na si Sheila Go naman, binawi na ang contempt order. Ililipat na siya sa kustudiya sa Bureau of Immigration. Samantala po, nagsorry si PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva sa mga nadawit na dating PNP chief sa kanya pong naunang pahayag na umano'y meron daw dating hepe ng PNP na tumulong kay Alice Go para makapuslit ng Pilipinas. Niliwanag ni Villanueva na haka-haka lang at hindi pa ito kumpirmado. Isiniwalat ni Villanueva noong pong nagdaang pagdinig na meron daw pong dati umanong hepe ng Philippine National Police na tumulong sa pagtakas ni Alice Go palabas ng Pilipinas. Pumalag dyan ang mga retiradong PNP chief. Dapat daw itong pangalanan para hindi madawit ang lahat ng mga naging hepe ng PNP. At kahit daw po sila retirado na, iniingatan pa rin daw nila ang kanilang mga pangalan at integridad. Ang katanungan lang dito ho sa dating ito hong sa taga-PAGCOR, ba't ka naman nagsasalita nang wala ka naman palang pruweba? Samantala sa kauna-unahang pagkakataon, ipopost ng COMELEC online ang mga Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa paparating na eleksyon. Layon daw nitong maiwasan ang nangyari sa sinibak na alkaldeng si Alice Go na hindi nagsabi ng totoo sa kanyang COC. Sa pamamagitan po niyan makikita online ang kahit sinong ilang detalye katulad ng address, edad at partidong kinabibilangan ng mga kandidato. Ang paglilinaw ng COMELEC, tatanggalin naman ang ilang personal na impormasyon sa COC. Sa susunod na linggo, October 1, sisimulan ng COMELEC ang pagtanggap sa mga maghahain ng Certificate of Candidacy o COC na mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Sinertipikahan po naman ni Pangulong Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang 2025 national budget na nagkakahalaga ng higit sa 6.5 trillion pesos. Inilabas po kagabi ng tanggapan sa Kamara ang liham na meron pong lagda ni Pangulong Marcos Jr. para nga pabilisin ang pagpasa sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipasa kaagad ang panukalang budget para nga masigurong walang patid ang operasyon ng pamahalaan at makatugon ito sa mga pagsubok ng bansa. Ngayong araw po ang sinasabi na tatapusin na ho ng Kamara sa plenaryo ang mga debate tungkol sa panukalang pambansang budget. At ngayon ding umaga, inaasahan po na nila itong diskusyon na sa budget ng Vice Presidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.